Ang langit noong umagang yon ay tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ni Aaron. Kulay abo ang papawirin. Nagbabadya ng ulan na tila luhang nagpipigil bumuhos. Sa loob ng kanilang maliit na barong-barong sa gilid ng riles, tanging ang tunog ng ubo ng kanyang amang may sakit ang nagpapatid sa katahimikan. Tay, uminom na po kayo ng gamot. Mahinang sabi ni Aaron habang iniaabot ang isang basong tubig at ang huling piraso ng tableta. Pasensya ka na anak, pati pag-aaral mo. Naisakripisyo dahil sa akin. Paos na sagot ng kanyang ama. Ngumiti ng pilit si Aaron. Ayos lang po tay, basta po gumaling kayo. Malaki naman po ang sahod sa factory. Sapat na po para sa atin. Ngunit sa loob-loob ni Aaron, alam niyang hindi sapat. Ang sahod niya bilang factory worker sa Castillo Steel Manufacturing ay parang buhangin na mabilis na kumakawala sa kanyang mga daliri. Pambayad sa utang, pambili ng gamot, at pangkain sa pang-araw-araw. Gayunpaman, bit-bit ang baon na kanin at tuyo. Lumabas siya ng bahay at naglakad patungo sa sakayan. Kailangan niyang magmadali. Mahigpit ang kanilang floor manager na si Mr. Ramos. Isang minuto lang na huli ay katumbas na ng malupit na sermon at bawas sa sweldo. Habang naghihintay ng jeep sa tapat ng isang mataong kanto, isang malakas na tunog at nagtitili ang gulong ang bumasag sa ingay ng lungsod. Isang itim na SUV ang humaharurot palayo matapos mabangga ang isang maliit na batang lalaki na tumatawid. Tumilapon ang bata ng ilang metro. Ang mga tao sa paligid ay nagkagulo. Nag-usyoso, ngunit tila walang may lakas ng loob na lumapit. Diyos ko, ang bata! Sigaw ng isang tindera. Ngunit nanatili itong nakatayo lamang. Hindi na nag-isip si Aaron. Sa sandaling yon, nakalimutan niya ang kanyang attendance. Nakalimutan niya ang banta ni Mr. Ramos. Ang nakita lamang niya ay ang duguang muka ng bata na tila kasing edad lamang ng kanyang yumaong bunsong kapatid. Pasigaw siyang tumakbo patungo sa gitna ng kalsada. Tumabi kayo! Tulungan niyo ako! Sigaw ni Aaron habang dahan-dahang binubuhat ang bata. Ang puting t-shirt niya ay agad na bahiran ng pulang dugo. Kuya, masakit! Mahinang ungol ng bata. Huwag kang pipikit bata. Lalaban tayo ha. Nanginginig ang boses ni Aaron. Taxi! Para! Sa ospital! Sa loob ng taxi, panay ang dasal ni Aaron. Hawak niya ang kamay ng bata. Pilit na pinapakalma ito. Habang ang sarili niyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Pagdating sa emergency room, mabilis na kinuha ng mga nurse ang bata. Sir, kailangan po ng pirma nyo bilang guardian habang wala pa ang mga magulang. Sabi ng nurse. Hindi ko po siya kilala. Nakita ko lang po siyang nabangga. Paliwanag ni Aaron. Ngunit hindi niya maiwan ang bata. Nanatili siya roon ng halos 2 oras. Tiniyak na matatawagan ang mga kamag-anak base sa ID na nakita sa bag ng bata. Ang pangalan pala ng bata ay Toby. Nang dumating ang ilang mga tauhan na mukhang bodyguard, doon lang nakahinga ng maluwag sa Aaron. Ngunit bigla siyang napatingin sa kanyang relos. Diyos ko, 10:00 na pala. Bulalas niya. 2 oras na siyang huli sa trabaho. Sa Castillo Steel Manufacturing, ang atmosfera ay kasing lamig ng bakal. Pagpasok pa lamang ni Aaron sa gate, sinalubong na siya
ng mapanuring tingin ng security guard. Aaron, yari ka. Kanina ka pa hinahanap ni Mr. Ramos. Galit na galit. Bulong ng guard. Pumunta si Aaron sa production floor. Bit-bit ang kaba at ang dumi sa kanyang damit. Bago pa man siya makahawak sa makina, isang matinis na boses ang bumasag sa ingay ng mga factory equipment. Aaron, sa opisina ko. Gayon din. Sigaw ni Mr. Ramos. Sa loob ng opisina, hindi pa man nakakaupo si Aaron, ay sinalubong na siya ng hagis ng folder sa mesa. Si Mr. Ramos ay isang lalaking nasa edad 50. Palaging maayos ang suot, ngunit bulok ang pakikitungo sa mga nasa ibaba niya. Anong oras na, Aaron? Akala mo ba ay charity institution itong factory ko? Asik ni Ramos. Pasensya na po, Sir Ramos. May emergency lang po kasi kanina sa daan. Emergency? Palusot mo ay gasgas na. Putol ni Ramos. Tumingin ka nga sa salamin. Ang dumi-dumi mo. Pumasok ka ba rito para magtrabaho o magmakaawa? Amoy dugo ka pa. Sir, may bata pong nasagasaan. Sinugod ko po sa ospital. Hindi ko naman po pwedeng iwanan lang doon sa kalsada. Mahinahong paliwanag ni Aaron kahit nanginginig ang kanyang tuhod. Tumayo si Ramos at lumapit kay Aaron. Ang muka ay isang dangkal na lang ang layo. Alam mo ba kung ilang oras ang nawala sa produksyon dahil sa pag-iinarte mo? Ang isang basurang katulad mo ay madaling palitan. Hindi ko kailangan ng hero rito. Ang kailangan ko ay trabahador na marunong sumunod sa oras. Sir, pakiusap po. Kailangan ko ang trabahong to para sa gamot po ng tatay ko. Isang beses lang naman po itong nangyari. Pagsusumamo ni Aaron. Ngumisi ng nakakainsulto si Ramos. Tapos na ang usapan. Tanggal ka na. Ngayon din. Ibigay mo ang ID mo sa guard at lumayas ka na rito. Ayoko nang makitang pagmumukha mo sa property na to. Sir, parang awa niyo na po. Lumayas ka na! Sigaw ni Ramos na umaalingaw-ngaw sa buong hallway. Lumabas si Aaron ng opisina. Nabagsak ang balikat. Ang mga katrabaho niya ay nakatingin lang ng may awa. Ngunit walang makapagsalita dahil sa takot kay Ramos. Habang naglalakad siya palabas ng factory gate, tila gumuho ang mundo ni Aaron. Paano na ang gamot ni tatay? Paano na ang kakainin nila bukas? Habang nag-aabang ng sasakyan sa labas, 3 mamahaling sasakyan, isang convoy ng mga itim na SUV ang mabilis na pumasok sa main gate ng factory. Ito ang sasakyan ng mismong may-ari ng kumpanya, ang CEO na si Mr. Gabriel Castillo. Bihira itong pumunta sa factory floor. Kaya naman nagkagulo ang mga staff, lalo na si Mr. Ramos na halos magkandara pa sa paglabas para sumalubong. Mr. Castillo, welcome po sir. Di po kayo nagsabi na darating po kayo. Wika ni Ramos habang nakayuko at pilit na nagpapalakas. Ngunit ang mukha ni Mr. Castillo ay hindi nagbabakas ng anumang ngiti. Bakas sa kanyang mga mata ang pag-aalala at ang puyat. Kasama niya ang kanyang asawa na kanina pa umiiyak. Nasaan siya? Tanong ni Mr. Castillo sa boses na malalim at seryoso. Sino po sir? Ang mga head ng department? Handa na po ang report. Hindi ang report ang kailangan ko, Ramos. Putol ng CEO. Sinasabi sa akin ng mga bodyguard ko at base sa description sa ospital, ang lalaking nagligtas sa anak ko ay nagtatrabaho rito. Nakasuot siya ng uniform ng factory na to. Nasaan ang lalaking nagdala sa anak ko sa ospital kanina? Napatigil si Ramos. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Anak niyo po ang batang nasagasaan? Oo, si Toby.
Kung hindi dahil sa kanya, baka wala ng anak ko. Galit na sabi ni Mr. Castillo. Sabi ng mga saksi, binuhat siya ng isang factory worker mula rito. Sino siya? Gusto ko siyang pasalamatan at gantimpalaan. Napalunok si Ramos. Lumingon siya sa paligid. Nakita niyang malayong-malayo na si Aaron. Naglalakad palabas ng gate. Bit-bit ang kanyang gamit. Sir. Nauutal si Ramos. Isang empleyado, si Lando na kaibigan ni Aaron, ang biglang sumingit. Sir Castillo, si Aaron po yun. Yung lalaking naglalakad palabas ng gate. Aaron? Pag-uulit ni Mr. Castillo. Opo sir, pero tinanggal po siya ni Mr. Ramos kanina. Nang dahil lang daw po sa nahuli sa trabaho. Sigaw ni Lando, naninindigan para sa kaibigan. Biglang tumahimik ang paligid. Tumingin si Mr. Castillo kay Ramos. Ang tingin na yon ay sapat na para manginig ang buong pagkatao ng manager. Tinanggal mo siya? Mahinahong tanong ng CEO. Ngunit may panganib sa boses nito. Tinanggal mo ang taong nagligtas sa buhay ng tagapagmana ng kumpanyang ito? Dahil lang nahuli siya sa trabaho para gumawa ng kabutihan? Sir, hindi ko po alam. Ang akala ko po ay nagdadahilan lang siya. Kakamot-kamot sa ulong sagot ni Ramos. Sinusunod ko lang naman po ang rules ng factory. Rules? Sigaw ni Mr. Castillo. Ang kumpanyang ito ay itinayo hindi lang para sa pera, kundi para sa tao. Kung ang isang empleyado ay mas inuuna ang buhay ng kapwa kaysa sa lintik na attendance na yan, siya ang uri ng taong dapat nating pinapahalagahan. Hindi na hinintay ni Mr. Castillo ang sagot ni Ramos. Halos tumakbo ang CEO patungo sa gate. Aaron, sandali! Aaron! Napalingon si Aaron. Gulat siyang makita ang mismong may-ari ng kumpanya na tumatakbo patungo sa kanya. Huminto ang CEO sa harapan niya. Hinihingal at bigla siyang hinawakan sa balikat. Ikaw ba si Aaron? Tanong ni Mr. Castillo. Opo sir, pasensya na po. Aalis na po ako. Isosoli ko lang po itong mga gamit ko. Huwag kang umalis, sabi ni Mr. Castillo habang bumubuhos ang luha sa kanyang mga mata. Salamat. Salamat sa pagliligtas sa anak ko, si Toby. Siya ang buhay namin ng asawa ko. Kung wala ka, hindi ko alam kung anong mangyayari sa kanya. Lumapit din ang asawa ni Mr. Castillo at niyakap si Aaron. Salamat anak, napakabuti ng puso mo. Lalong nagulumihan si Aaron. Anak niyo po pala yung bata? Wala po yun sir. Kahit sino naman po gagawin yun. Hindi lahat Aaron. Maraming nakatingin pero ikaw lang ang kumilos. Wika ni Mr. Castillo. Lumingon ang CEO kay Ramos na ngayon ay dahan-dahang lumalapit. Nakayuko at tila gustong lamunin ng lupa. Ramos, lumapit ka rito. Tawag ni Mr. Castillo. Sir, sorry po talaga. Di ko naman po sinasadya. Aaron, baling ni Mr. Castillo sa binata. Sabi ni Ramos, tanggal ka na raw. Pero sa tingin ko, hindi yun tama. Dahil simula sa araw na ito, hindi ka na factory worker. Nagkatinginan ng lahat. Mula ngayon, ikaw na ang magiging administrative assistant ko sa main office. Pag-aaralin kita hanggang sa makatapos ka ng kolehiyo. At lahat ng gastusin sa ospital ng tatay mo, ako nang bahala. Deklara ni Mr. Castillo. Hindi makapaniwala si Aaron. Sir, totoo po ba ito? Higit pa riyan ang deserve mo, Aaron, sabi ni Mr. Castillo. Pagkatapos ay tumingin siya kay Ramos. At ikaw, Ramos, dahil sa kawalan mo ng konsensya at malasakit sa mga tauhan mo, ikaw
Ikaw ang tanggal sa trabaho. Hindi ko kailangan ng manager na walang puso. Sir, pakiusap. Marami rin po akong binubuhay. Pagmamakaawa ni Ramos, ang boses na kanina ay mabalasik ay ngayon ay nanginginig sa takot. Bibigyan kita ng pagkakataon na makahanap ng ibang trabaho, pero hindi rito sa kumpanya ko. Malamig na sabi ni Mr. Castillo. Matuto kang rumespeto sa kapwa mo, ano man ang antas nila sa buhay. Napaupo na lamang sa semento si Ramos, hiyang-hiya sa harap ng lahat ng empleyado na dati ay hinahamak niya. Ang mga manggagawa ay hindi napigilang magpalakpakan, hindi lang dahil sa pagkatanggal sa malupit na manager, kundi na rin sa katarungan na nakamit ni Aaron. Lumapit si Lando kay Aaron at tinapik ito sa likod. Sabi ko sa iyo pre, may balik ang kabutihan. Ngumiti si Aaron. Sa pagkakataong ito, hindi napilit. Tumingala siya sa langit. Ang makulimlim na ulap kanina ay nagsisimula ng mahawi at ang sinag ng araw ay dahan-dahang sumisilip. Salamat po, Panginoon. Isinakay ni Mr. Castillo si Aaron sa kanyang mamahaling sasakyan. Doon, habang nakaupo sa malambot na upuan, naalala ni Aaron ang kanyang ama. Sa wakas, hindi na niya kailangang mag-alala sa susunod na tableta ng gamot. Hindi na niya kailangang yumuko sa takot dahil sa isang sandali ng pagpili sa tama kaysa pansariling kapakanan. Ang buong buhay niya ay nagbago. Ang kwento ni Aaron ay mabilis na kumalat sa buong bayan. Hindi lang siya nakilala bilang ang binatang nagligtas sa anak ng CEO, kundi bilang paalala na sa mundong tila puno ng kompetisyon at tigas ng loob. Ang tunay na tagumpay ay nakakamit ng mga taong marunong tumingin sa pangangailangan ng iba. Habang nasa loob ng ospital at binibisita si Toby, nakita ni Aaron ng bata, nagising na at nakangiti. Kuya Hero! Sigaw ni Toby na makita siya. Tumawa si Aaron at lumapit sa bata. Hindi ako hero, Toby. Kaibigan mo lang ako. Sabi ni Papa, ikaw daw ang guardian angel ko. Sabi ng bata habang hawak ang kamay ni Aaron. Sa sandaling yon, alam ni Aaron na ang pinakamalaking gantimpala ay hindi sa promosyon o ang pera, kundi ang makitang buhay at masaya ang taong tinulungan niya. Ang dating basurang factory worker sa paningin ni Ramos ay naging sandigan ng isang pamilya. At si Mr. Ramos, natagpuan niya ang sarili na nag-a-apply sa ibang kumpanya. Dala ang aral na ang posisyon ay pansamantala, ngunit ang kabutihang loob ay tatagal habang buhay. Ikaw, ano ang natutunan mo sa istoryang ito? Makiki-comment naman sa baba kung ano po ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko po pong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.